Ito ay Bismillahirrahmanirrahim. Next, yung ganito naman. Ito ay Ulaika ashabul maimana. Itong alif, ula, iwan mo na kapag makita mo yung waw na ganyan na may bilog, iwan mo na yan. Diretso ka na dito sa lam. Kaya alif, lam, itong sign na ganito ay patagalin mo rin dito yan. Pero ibang video rin ang gagawin ko ito. Yung ganitong sign. Pero basta patagalin mo rin ng konti dito kasi hindi pa man ito tawasot. Ulaika. Ito ay hamza. Ito yung bawil. Ang hamza kasi, minsan sa baba, minsan sa taas nalalagay. Minsan dito rin sumunod sa mga letra. Kaya ito ay kaf, alif, sod. Nung dating ipinakita ko, yung ganito, doon sa wasyamsi waduhaha, ang dito ay may tuldok, kaya siya ay dad. Kaya ito ay walang tuldok, kaya ito ay sod. Ha, ba, alif. Ito naman yung sabi ko na al-maymana. Laging magkasama ang alif at saka lam na ito ay al kung basahin. Ito ay lam, ito ay mim. Itong lam na ito sukun siya. Itong mim na ito yung bawi niya. Kaya itong sumunod sa kanya ay ya. Ito yung sabi ko doon sa part 2 na lahat ng mabibigkas natin ng mga may, ray, may, tay, buy, tuy, say at iba pa ay laging nandito ang ya na ganyan ang bawil. Kaya ito ay mim na ganyan yung bawil, diretso mindot sa ya, kaya may. Ito ay mim pa rin. Ito yung bawil. Ito ay nun. Ito ay ta. Kapag makita natin ang ta na ganito sa ending ng ating babasahin, kapag tayo mag-i-stop, gawin natin siyang ha. Kaya ito ay al-maymana. Ganun. Al-maymana. Kapag diniretso mo ay ulaika ashabul maymana. Next, itong ain na itong ain man or ghain, kapag nakita natin sa first time ng letra sa pinakatay at kapag nakita natin sa center at kapag nakita natin sa last, makita natin ang ganitong sign. Ito, kapag sa unahan siya nalalagay, ganyan pa rin ang makita mo. Kapag sa center siya nalalagay, mapa-ain man or ghain, ito ay ain kasi walang tuldok. Basta mapa-ain man or ghain, ay ganyan siya kapag sa unahan. Tingnan mo, nauna siya sa ya. Huwag natin basihan na meron na una dito na nun kasi naghiwala ito eh. Dito lang tayo sa kapag nagkadikit. Kapag sa center siya nalalagay, ganyan ang style na makita mo. Yan. Kapag sa last naman, pwedeng ganyan. Ito ay kapag hindi siya dumikit. Kapag dumikit, ganito ang style na makita mo ng ain. Mapa-ain man or ghain, kapag sa last na dumikit siya ay ganyan ang makita mo. Ito ay tusqa min ainin aniyah. Ta, sin, qaf, ito ay aliful lain. Kaya patagalin mo rin dito sa qa kasi may aliful lain dito. May alif sagira pa. Ito ay mim, nun. Ito ay min, ainin. Ito ay double. Kaya magtatapos sa letrang nun kung basahin kasi double. Kaya ito ay mula dito sa ain, diretso ka dito sa ya. Kaya basahin mo ito ng ay. Kaya min ainin aniyah. Itong hamza na ito, patagalin mo kung sabihin mo na a kasi may alif dito na walang bawil. Ito yung sabi ko dun sa part 5. Ito ay nun. Ito yung bawil. Itong ya, ito ang bawil. Ito yung sabi ko, kapag maghihinto tayo sa ating babasahin na meron ta na ganito, ta marbuta kung tawagin, ay gawin natin siyang ha. Gawin nating ha. Kaya ito ay aniyah. Ganon. Tusqa min ainin aniyah. Ganon. O, dito naman tayo sa nalalagay ang ain sa center. Yan siya. Dahil walang tuldok, siya ay ain. Ito naman ay sa last. Kaya wala pa rin tuldok, kaya siya ay ain. Kaya ito ay laysa lahum ta'amun illa min dhari'. Lam, ya, ito ay lay. Ito ay sin, kaya laysa.
Itong lam, ito yung bawil. Itong ha, ito ang bawil. Ito ay mim, kaya ito ay lahum. Laysa lahum ta'a. Ito ay ta. Ain, patagalin mo dito sa a kasi may alif. Mim na double ang bawil, kaya magtatapos sa letrang nun. Kaya ta'amun. Ito ay mun. Ito ay alif, lam. Lam alif ito. Kaya meron ganyan, kaya sabihin na illa. Huwag mong sabihin na ila. Kasi meron ganyan, kaya sabihin na illa. Mim, nun, ito ay bod. Ra, ya, at saka ain. Kaya laysa lahum ta'amun illa min dari'. Ganon.